Yun, oh, it's me, Marky. Nagpa-appointment lang ako para sa check ng mata ko. So ito, bali, nakaraan, muntik na akong mabulag. So yung retina ko na-detach. So, luckily, sa gilid lang siya na-detach, hindi sa gitna. Kung sa gitna na-detach, bulag ako. Tapos, may katarata pala ako, hindi ko alam. So kasi hindi ko naman alam kasi nung nasa cruise ship pa ako, meron ako yung medical. So sabi naman ng doktor, baka dito na nga daw nag-progress yung katarak ko. Tsaka nagtataka sila bakit isang mata lang. So ayun. So mabilis lang ang nangyari. Hindi ko expect, biglaan eh. Basta nung Friday, bago ako mag-start mag-duty ng 2 AM, so sabi ko, ba't parang ang daming itim sa mata ko? Yung vision mo. Tapos may mga parang lumilipad pa nga eh. Lumilipad pa yung itim eh. Tapos blurred na. Hindi ko pinansin kasi sabi ko baka kulang lang ako sa tulog. Then Saturday, aba, medyo iba na. May floater siya. Tapos parang yung gilid yung gitna ng mata ko, may nakatakip. Alam mo pag titingin ka, parang para siyang may jelly sa mismong gitna. So, syempre, kinabahan na ako noon. Tapos, nung Saturday na tapos ko mag-duty, naghanap ako ng opto. Long weekend yun kasi Victoria Day nung Monday. So may nakita akong opto. Nandun na ako. Ang pinaka earliest na appointment 27. Luckily may isang Pilipino tinanong sa akin, sabi niya, sir, anong nangyari? Sabi ko, may floater na ako nakita sa mata ko. Tapos lumabas yung doktor. Sinabi niya sa doktor, pag may nakita ka ng mga floater sa vision mo, medyo medyo alarming na yun. Kaya sabi ng doktor, sige, singit kita, balik ka rito. Siningit na ako, balik ako. Balik ko, in-scan yung mata ko, walang nakita sa mata ko. So initial na findings ng opto, sabi niya baka mabulag ka kasi wala akong makita sa mata mo, sa left side. So again, di pagpasiguro yung doktor, i-double check niya yung mata ko. Check niya ulit. Tapos tinest niya. So kung nakita niya sa akin yung yung mga usual, yung pag nag-ano ka sa mata, may mga letter. Tapos sabi ko, Dok, wala akong makita. Pero may nakakita akong naaninag pa yung gilid. So i-scan niya ulit. Yun, meron. Pag scan, nakita. Ayun, thank you naman. At nangyari, doon na yung na-detach yung retina ko sa gilid, hindi sa gitna. Kung mismo sa gitna yun, sa gitna, bulag ako. Tsaka ang taas ng pressure ng mata ko eh. So ginawa niya, tawag siya ng available na doktor. Sabi niya, swerte mo kasi may doktor na available Sunday sa Royal Alexandra Hospital. Ayun, nagpa-schedule niya ako ng doon, urgent surgery. Yun, actually yung surgery na yun, walang bayad yun, libre. Kasi kahit foreign worker ka rito, meron kang Alberta Healthcare. Kaya nga, yun yung talagang hindi ko hinayaan na mawalan ako. Kasi nung last year, di ba yung permit ko bago na yon. So last year, nung na-expire na yung permit ko, yung pinadala na ako ng IRCC sabi sa akin yung flight status, in-apply ko kaagad yon para nabigyan ako ng 90 days extension hanggang sa dumating yung bago kong permit. So ayun, yung bago na akong permit.
bago na yun ako, Alberta Health. Ang ginastos ko lang is gamot, which is $67. Tsaka yung salamin na gagamitin ko. So magkasasalamin na ako. So yun, so thankful pa rin kasi nga siyempre yung Sabado nagulat talaga ako kasi sabi niya mabubulag, baka mabulag ka. Siyempre inisip ko noon yung apply ko ng permanent residence kasi nga as of now, sarado pa yung apply ng permanent residence kasi nga sobrang backlog. So hindi pa ako nakaka-apply talaga. As in wala talagang applyan ngayon, sarado. So ito, papagaling tayo. 2 weeks yung binigay sa akin ng doktor. So 2 weeks, wala tayong kita. Pero mag-apply muna ako ng EI, yung Employee Insurance. So para meron akong 55% ng aking sinasahod may bibigay sa akin. So yun lang. So yun ang pinaka dyan, pinaka main na sign. Pag pagkita mo sa mata mo, may madaming kulay itim, lilipad, floater, blurred vision, tapos sa gilid mo na naaninag mo, magpatingin ka na. So lalo na rito sa Canada, siyempre, kahit foreign worker ka, libre. So wag sayangin yung benefits dito. So yun lang, bye bye!